yun magsimula na ako din sa Rory. Doon natutuwa na siya na ganyan. Hanggang sa palalim siya ng palalim. Gusto niya exact time na, exact date, anong laman, kung meron bang construction materials yan o mga pagkain, ganyan. Simpleng negosyante lang si alias Danny sa probinsya. Dahil palugi ang kanyang negosyo noong 2024, sinubukan niyang mag-apply ng trabaho sa online para makakuha ng sideline. Hindi nagtagal, kinontak siya ng isang nagpakilalang US-based media. Naghahanap umano ito ng military consultant. Para makakuha ng trabaho, nagpakilala siyang kawani ng Philippine Coast Guard. Sa una, simple lang umano ang hinihingi ng kanyang unang handler na nagpakilala sa pangalang Anthony. Pinadalhan pa umano siya ng cellphone na may naka-install na game. Kasama nito ang isang code na gagamitin para makapasok sa isang private conversation. Then, pag-reach out nila ng gano'n sa akin, doon ako nagsabi na Coast Guard ako, which is hindi naman. Kasi yung mga hinahanap kasi nila sa akin is nakabase lahat sa Coast Guard. So, ang ano nila, mas malaki yung ibibigay nila pag mismong nasa loob ka ng Coast Guard. Okay. Mga tanong nila sa akin, nasasagot ko naman tungkol sa Coast Guard, yung recruitment, mga barko, which is nakukuha ko lang naman sa internet. Then binibigyan nila ako ng malaking pera, papalit ng mga katanungan nila at maayos ko naman sa kanilang naibibigay yun. Ngunit biglang nawala si Anthony ng ilang buwan at ang nagpakilalang boss na nito na si Peter ang kumausap sa kaniya. Ito na rin aniya ang humingi ng mas malalim na mga impormasyon. Na mga walang silbi na yung mga ibinibigay mo. Dapat gusto nila yung mas malalim na. Doon na siya pumasok sa pag-specific niya na Rory. Kaya yung mga foreign visit. Umabot na rin siya sa punto na pinakialaman niya ang cellphone ng kaibigan na nagtatrabaho sa Philippine Coast Guard. Gumawa pa umano siya ng duplicate account ng messenger nito. Dahil dito, nalalaman niya ang mga impormasyong ipinapadala sa kanyang kaibigan na nagagamit rin niya. Nakuha ko kasi yung idea na ang Android may dual messenger. Diba? So, yung account niya, kinuha ko, nilagay ko sa dual messenger doon sa Android ko. Nakukuha ko na yung account niya. Nakikita ko na. Sa lahat ng ipinagawang ito sa kanya, hindi pa rin umano niya naramdaman na ginagamit na siya sa pang-espiya. Ang buong akala niya, ginagawa lang basihan ang mga hinihinging impormasyon sa paggawa ng article. Kasi mostly ang ano lang naman, kasi ang idea ko is media. So ang media talaga is nag-uunahan niya kung sino ang una makakuha ng balita. So bali yung sa Rory and foreign visit, ang iniisip ko lang nun is ibabalita nila na mayroong ganito sa Palawan, mayroong ganyan. So hindi naman ako nagduda sa una. Nagsimula lang siyang magduda pagkatapos magbigay ng impormasyon tungkol sa rotation and resupply mission noong August 2024. Dahil matapos ito, nabalitaan na niya ang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel sa BRP Cape Engaño. Dito na siya nagalit kay Peter at simula noon ay hindi na siya nagbigay ng impormasyon. Oo, dun na ako nakaramdam na parang mali na ano. Naramdaman ko na rin yung takot na yun nga, may mga kaibigan ako dun eh. Eh kung paano kung may namatay o may na ano. Kahit hindi malaman ng iba, alam ko, sarili ko na akong nagbigay dun eh. Malaki yung konsensya ko nung binangga nila yon. Lalo nang may mga kaibigan ako dun. December 2024, nagpunta sa Pilipinas si Peter para kausapin si alias Danny. Binigyan pa umano siya ng malaking halaga. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng personal. Nagpakilala umano ito bilang Korean-American. Ngunit tuluyan na siyang nakumbinse na Chinese ang kanyang handler nang bigla siyang lapitan ng uniform personnel at pinaliwanag ang kanyang napasok. Enero o Pebrero 2025, napansin umano niyang may sumusunod na sa kanya. Inireport niya ito kay Peter at sinabihan siyang i-off ang cellphone at magpalamig ng 15 araw. Binura na rin umano ang naka-install na game sa kanyang cellphone, pati ang usapan nila sa Telegram.
Sinabihan din siyang magpapadala ng tauhan si Peter para dalhin siya sa ibang bansa, pero natakot ito para sa kanyang kaligtasan. Pero ang parang gusto niya sabihin sa akin, may papadalang tao para kunin ako, ilabas ako ng bansa, para... Pero iba yung ano ko, iba yung dating sa akin ng anong yun eh. Kasi dalawa lang yun, baka patahimikin ako para hindi na ako makapagsalita pa na kung ano pa. Sa ngayon, hindi na normal gaya ng dati ang buhay ni Danny. Nasira na rin ang samahan nila ng kanyang kaibigang kawani ng PCG dahil sa kanyang ginawa. Kaya panawagan niya sa mga Pilipinong napasok sa ganitong gawain, lumapit sa pamahalaan abang may pagkakataon. Yung lahat ng nandiyan pa sa tulad ng napasok ko, yung trabahong ganito, na hindi nyo alam, akala nyo simple lang yung pananagutan sa batas. Na hindi kayo matutulungan ng handler yung Chinese. Mahuhuli pa rin kayo kahit anong tago. No? Kaya kung nais nyong iparating yan sa lumapit na lang talaga sa gobyerno, sa AFP, kahit sa DND, para mas matulungan. Kasi walang ibang makakatulong tulad natin na nakapasok na, sila pa rin. Sinabi ng Sandataang Lakas ng Pilipinas, inilabas nila ito sa publiko para patunayang hindi gawa-gawa ang issue ng espionage sa bansa. No, it's not isolated. It is the product of a deliberate effort to protect the organization. Thousands of man-hours have been put in just to be able to get this accomplishment. Isa lamang si Danny sa 3 Pinoy na umano'y ginamit ng China para mang-espiya sa bansa. Pero hindi maiaalis ang posibilidad na may iba pang paraan at iba pang kasabwat sa espionage activity na ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.